Sa totoo lang, 6 years is not enough para magawa itong mga panukala na ito. Pero it is really worth the try. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, wala pa in history ng mga tumatakbo sa Pilipinas, wala pang ganitong kandidato na una, zero corruption. Pangalawa, may resibo. Pangatlo, sinaklaw lahat, di pa man siya nananalo, napakarami niya ng gustong gawin. Yes. Bihira to. Kasi yung iba, tumakbo, walang pangako. Pag-upo, nagnakaw. Kita nga natin ng mga pangako ngayon ng mga buhaya dyan. Isang katutak na ang pera ang nauubos pero wala naman natutupad. Ito nga, wala pa nga tulong or pera galing sa gobyerno pero ang dami nang naitutulong sa mga Pilipino. How much more kung nakaupo na si Pastor Kibuloy? Pero totoo yun, mga partners. Yung mga sinabi natin, bilang tayo, na experience na talaga natin, makasama ang mga taga-KOJC at makasalamuha ang karamihan sa KOJC, nakakasiguro tayo na tama yung sinasabi natin. May gabay yan May gabay ng Panginoon, may gabay ni Pastor. Kasi yung spirito dito sa sa KOJC, sa SMNI, naramdam mo talaga na nandito talaga ang Diyos. At ito yung simbolo ng katatagan ay hindi lang naman na kay Pastor Nasa buong KOJC, nasa SMNI. Alam niyo kung bakit? Kasi ang isang puno, kapag matibay, hindi yan basta-basta matutumba. Hindi napapatumba, katulad na nangyari dyan sa KOJC. Yung KOJC seeds, nakita naman natin na pilit pinatutumba, pilit inaapi-api, pero patuloy pa rin na bumabangon, patuloy lumalaban para ipaglaban ang karapatan. At kahit mapatumba, nakakasiguro tayo na yung mga sanga ay magsisilbing gabay dahil ng sanga na yan. Ang mga miyembro ng KOJC ay tunay na matibay dahil sa pananampalataya, paniniwala at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, yun ang sandata ng KOJC at sandata ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo, nakikita ko dito kay Pastor, gagawa at gagawa ng history ito sa Pilipinas. Yung mga inaasam-asam natin na magawa ng ibang mga senators na halos ilang beses nang umupo dyan sa gobyerno, baka si Pastor lang talaga ang makagawa niyan at manggugulat pa yan. Kasi 'di ba marami nang na batas na mga plano na gagawin si Pastor kung sakali man na siya ay makatungtong bilang senator, no? So ano pa yan sa palagay ko, para sa akin, may mas pa yan may manggugulat pa yan. Manggugulat pa yan sa mga gagawin niya. Yes. Kasi una-una, iba kasi mag-isip tong taong to Alam mo yun, parang hindi mo kayang kalkulahin sa utak mo na kaya niyang gawin to, pero nagagawa niya. Yes. Ang kagandahan dito, partner, kay Pastor Apollo Kibuloy, yung leadership na walang hinihinging kapalit. Yung pagseserbisyo na walang hinihinging kapalit, walang personal na agenda, walang politika. Kasi sabi ko nga sa inyo, nasa kanila naman na lahat Pwede naman sanang magdamot itong KOJC ng kanilang biyaya pero hindi kasi sila ganun. O itong KOJC, dahil nga ang itinuturo nito ni Pastor ay puro pagbibigay, pag-ibig, pakikipagkaibigan, love your enemy, ganun. Yes. So ito, alam mo na kapag ito ay nanalo, walang politika to, hindi ito maghihiganti kung kanino. Nakita nyo naman, sobrang busy nung kanyang agenda. 47 at yung agenda na yun covers everything. Lahat ng problema ng Pilipinas covered noong mga panukala niya at napakarami niya pang mga iniisip. Sa totoo lang, 6 years is not enough para magawa itong mga panukala na ito. Pero it is really worth the try. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, wala pa in history ng mga tumatakbo sa Pilipinas, wala pang ganitong kandidato na una, zero corruption. Pangalawa, may resibo. Pangatlo, sinaklaw lahat. Hindi pa man siya nananalo, napakarami niya ng gustong gawin. Yes. Bihira to. Kasi yung iba, tumakbo, walang pangako. Pag-upo, nagnakaw. Ito wala na to. Itong taon na to, sabi ko nga sa inyo yung kanyang kongregasyon,
lagi-lagi nating babalikan, nagsimula sa ilang mga miyembro, kinakain nila mga tira-tirang saging, kamote, mga okra, hanggang sa napalago niya ng ganito sa ilang taon lamang. 38 years, 39 years pa lang yung kanyang simbahan, pero ganito na kayabong. Dahil yon sa kanyang yung political will, dahil sa kanyang mabuting puso. Sayang naman, hindi ba? Sayang naman kung ang isang Pastor Apollo Kibuloy papabayaan nating lumipas lang. Mawala na lang dito sa mundo natin ng hindi man natin nararanasan yung magandang nagawa niya doon sa kanyang simbahan. So yung para sa akin napakagandang qualities. Wala kayong makikita na ganyang quality. Sabi ko nga sa inyo, magkaroon ng debate, mahihirapan kayo kay Pastor Apollo Kibuloy kasi lahat ng ibato nyo sa kanya, handa na siya. No, mula mo sa edukasyon hanggang sa mga uniformado, hanggang sa mga senior citizens, PWDs, healthcare, tourism, education, corruption, lahat yun sinaklaw niya. Parang presidente nga tatakbuhan na ito ni Pastor Apollo Kibuloy, pero malay mo naman. Di ba? When it rains, it pours, ika nga. Kasi sabi ko nga nung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy is para sa akin blessing in disguise. Nangyari lahat ng yan kasi alam natin na mayroong plano ang Panginoon kay Pastor Apollo Kibuloy at hindi yan may sasakataparan kung hindi tayo magkakaisa na ilaban si Pastor Apollo Kibuloy. Number 52 sa balota sa Mayo. Hanggat kaya pa natin siyang ikampanya ngayon, hanggat hindi pa bawal, gamitin na natin yung ating social media para ipakalat itong number 52 na ito. 2025, baliktarin mo yung 25. 52. Iyon, Coach. Pero ito, tingnan nyo mga partners alam naman ng lahat na ang problema sa mga politiko, until now, ang problema sa mga politiko ay puro dakdak, kulang sa gawa di ba? Itong kinaibahan ni Pastor Kibuloy, kulang sa salita, puro gawa. Matagal niya nang ginagawa yan Yung mga pagtulong sa iba, tree planting, nagpapaaral na kahit hindi nila ka-member, lahat, ang dami na pong nagawa ni Pastor Kibuloy. At higit sa lahat, proven at bilis kilos. Yung sistema talagang gawa agad. Katulad yan, yung pinapakita ngayon. Diba? Gawa agad, hindi yung puro, puro salita lang Tingnan nyo na lang, Nakita natin kung paano binaboy ng police torre itong katedral. Binaboy yan. Pero kinabukasan lang, nung umalis na yung mga police torre, isipin mo, maayos agad. Na yung binaboy, kasi total nandito na tayo sa Japan na i-compare ko. Diba pagka tinamaan ng ang Japan ng patungkol dito sa mga lindol, diba kung anong tumatama sa kanila, bumabangon agad. Tayo, tagal nating makabangon sa Pilipinas, diba? Pero iba yung sistema ni Pastor Kibuloy. Kaya napaka-importante nung ni Pastor Kibuloy and at the same time yung KOJC. Kaya ngayon, kahit na wala physically si Pastor Kibuloy, pero spiritually nandiyan dyan, kaya nga tumatakbo yung mga tree planting So alam natin, hindi lang, pag hinalal natin si Pastor Kibuloy, hindi lang si Pastor Kibuloy ang makakatulong natin. Marami pa. Kaya alam natin na lahat po ng mga pinapangako ni Pastor Kibuloy, matutupad. Kasi marami siyang katulong. And again, check it out. Yung mga pinapangako ba niya, nagawa niya na dati. And I'm sure, wala kayong makikitang ganyan sa mga politiko natin kasi, kita nga natin ng mga pangako ngayon ng mga buhaya dyan, di ba? Isang katutak na ang pera ang nauubos pero wala naman natutupad. Correct. Ito nga, wala pa nga tulong or pera galing sa gobyerno pero ang dami nang naitutulong sa mga Pilipino. How much more kung nakaupo na si Pastor Kibuloy, partners? Ayun. So tama. Okay, tumpak na tumpak ang mga sinasabi nyo, mga partners. Dahil ito, kanina napag-isip-isip ako, kaya pala ganito si Pastor Apollo si Kibuloy. Kasi napakinggan ko, habang ako nagdadrive papunta dito, napakinggan ko yung istorya na noong bata pa talaga sila, ay talaga namang ganun kahirap ang kanyang buhay. Yung parang mahirap pa sa daga. Yung tipong
nakatayo siya maghapon doon sa harap ng tindahan. Inuutusan kasi siya na mangutang ng kanyang mga magulang para mangutang sa tindahan. Nakatayo lang siya daw doon. Kasi nahihiya siya mangutang. Tanghali na, hindi pa siya nakapagsalita kasi nga nahihiya siya. May dumaang Chinese daw, isang Chinese, na tinanong siya kung bakit nandun siya at nakatayo. Parang pinagmamasdan na ata siya doon. Sabi niya, mangungutang daw ng pagkain. Ngayon, itong Chinese na to, binigyan siya ng mga pagkain, maraming pagkain. At yun pala ang tumatak kay Pastor Apollo Sikibuloy. Tumatak yung pagtulong sa kanya ng isang tao, na isang Chinese. At mula noon, yung adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy ay maiahon ang kanilang buhay para magawa rin niya yung ginawa ng Chinese sa kanya. Ganon ang puso ni Pastor Apollo Sikibuloy at I know na hanggang ngayon, ganon pa rin. Katulad ng sinabi ni Boss Dada kanina, wala talagang halong pagkukunyari at puro talaga tao sa puso ang mga ginagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy. Nakikita naman po natin yan. Kahit noon pa na hindi siya tumatakbo bilang politiko, ay talaga namang tumutulong na siya. At bakit natin kailangang iboto si Pastor Apollo Sikibuloy? Sa kabila ng mga paninira na ibinabato sa kanya. Alam nyo, yung mga paninira na ibinabato sa kanya, hindi na niya kailangan na magtayo ng isang kongregasyon para magawa niya yun kung yun talaga yung purpose niya. Ang purpose ni Pastor Apollo Kibuloy, mapaganda ang Pilipinas, maging matahimik ang Pilipinas, matuldukan ang Ensor Hensia, at talagang maiahon sa kahirapan ang mga Pilipino. Lalo-lalo na nakikita naman natin yan sa kanilang mga miyembro na talaga namang from yung mga dating drug addict, dating mamamatay tao, dating magnanakaw, abay na ituwid yan dahil kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya sa mga kababayan natin na naniniwala doon sa mga paninira gamit ang itong mga propaganda, gamit ang media, mag-isip-isip po tayo. Napakarami po ng mga platforms or source of correct information para malaman natin po kung ano ang totoo o ang mali. Partner, Jay, may dugtog ka? Oo, kaya alam nyo kasi naano nga ako na kung yung ibang mga senator nga na mga naupo, alam naman natin marami dyan eh. Na ilang beses nang nahalal pero hanggang ngayon wala naman nagawa. Wala naman naitulong sa Pilipinas. Pero kung mapapansin nyo, biglang nagsiyamanan na lang dyan. Diba? So, to si Pastor kasi hindi pa nagiging senator, may nagawa na. What if pa kung makapatong na siya bilang mahalal siya bilang senator. Parang ko nga dito nakikita ko yung ni kay PRRD noon. Yung mga alam mo yung impact dati. Oo, parang sabi ko nga baka pag naihalal na to si Pastor, gagawa talaga to ng ikakagulat ng buong bansa at hindi nila makakalimutan yung mga magagawa nitong tao na to. Di ba, sabi ko nga kahapon, di ba, babaguhin ni Pastor Apollo Kibuloy yung paradigm, yung nakaugalian. Ngayon pa lang, makikita nyo na sa kampanyahan pa lang. O nakikita nyo, ibang mga kandidato, sinisiraan na nila yung kapwa nila kandidato. yes. Yung ibang mga kandidato, hilaan na hagad pa ba? Yung iba, namimili na hagad ng boto as early as now, gamit yung mga pondo rin ng gobyerno. Pero makikita niyo si Pastor Apollo Kibuloy, paano niya ipakilala sarili niya sa taong bayan? Meron ba siyang sinisiraan na mga politiko na makakalaban niya? Sinasabi niya ba na siya pinakamagaling? Focus lang siya doon sa mga gusto niya mangyari sa Pilipinas. Anong ginagawa ni Pastor? Cleanliness drive. Nagtatanim. 'Di ba? Yung nagtatanim ng puno. 'Di ba? Naglilinis ng dalampasigan. Ini-involve pati mga kabataan. Yes. Ini-involve yung mga IPs, itong ating mga otoridad, sundalo, police, ini-involve buong community, nagtutulong-tulong. Unity. Ganito ang klase ng politika. Yes, ito ang klase ng politika na kailangan natin sa bayang Pilipinas, yung may magandang resulta, hindi destructive. Yun. Kasi ang politika ng mga politiko ngayon, very hateful.
at destructive talaga. Paninira ng reputasyon ng isa, buhay ng isa, pati personal na buhay nauungkat. Biktima si Pastor Apollo Kibuloy nitong paninirang ito. Pero nakita niyo ba si Pastor Apollo Kibuloy na nag-retaliate? Ang retaliation ni Pastor Apollo Kibuloy, magpakalat ng pagmamahal, magtanim, maglinis, ipakita sa buong Pilipinas na mas maraming magagawa kapag ka nagtulong-tulong at nagmahalan. Hindi nag-away-away mga partners. Yan. Coach Oli, may dagdag ka? Tsaka walang bahid ng ano talagang siya yung may karapatan kaya naging number 1 yan sa survey patungkol Survey, sa yes. sa pag-solve ng korupsyon kasi wala siya talagang bahid ng korupsyon.